Kasabay ng pagsikat ng araw, nagsisimula rin ang trabaho ng maraming Pilipino. May mga naghahanda ng pagkain para sa mga manggagawa at estudyante. Mayroon ring mga bumabiyahe sa gitna ng init at trapiko, maihatid lamang tayo sa ating mga patutunguhan. Madalas natin silang makita sa araw-araw, pero bihira nating marinig ang kanilang mga kwento. Hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng trabaho ang layunin ng Sustainable Development Goal o SDG 8. Layunin din itong matiyak na ang bawat manggagawa ay may disenteng hanap buhay, sapat na kita at pagkakataong umunlad. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sapat pa nga ba ang kanilang kinikita? Paano nila napapanatili ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mga hamon? At ano ang nagtutulak sa kanila upang magpatuloy sa araw-araw? Ito ang kwento ng mga ordinaryong Pilipinong patuloy na nagsisikap para sa kanilang pamilya at komunidad. Habang abala ang karamihan sa kani-kanilang gawain, maaga pa lamang ay nagsimula na rin ang araw ni Lola Aida. Sa unang tingin, isa lamang itong karinderya. Pero sa likod ng bawat lutong ulam ay may kwento ng sipag, tiyaga at mga gastusing kailangang pagkasyahin araw-araw. Sa mga nakaraang taon, patuloy na tumaas ang presyo ng mga pangunahing sangkap tulad ng bigas, gulay, karne at mantika. Dahil dito, maraming maliliit na karinderya ang napilitang mag-adjust mula sa dami ng servings hanggang sa pagpili ng mga sangkap upang mapanatiling abot kaya ang kanilang pagkain. Kilalanin natin si Lola Aida at pakinggan ang kanyang kwento. Ako si Aida Drumpini, Balo, may 7 anak. Ang isa may sakit na nagdadialysis. Taga Maduya, Carmona, Cavite. Nung una ako'y nagsimula sa 500 pesos lang aking perang hawak. Nangutang ako ng baboy, bigas. Lahat ng ginagamit utang sa hapon binabayar. Utang lahat, bigas, lahat ng gamit, utang. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng puhunan, hindi na nautang. Ano bang taon nyo? 2020, nagsimula to. Yung unang-unang palengke. Unang-una kami dito. Ang aking normal na buhay dito, maganda, mabuti kasi ako'y nasa bahay. Kasi dito marami akong nakikita, marami akong nakakasalamuha. Tapos minsan nakikita ko mga kamag-anak ko, kamustahan, nawawala ang problema pag andito ako sa karinderya. Masaya ang buhay ko. Ang mahirap dito, pag wala kang puhunan, uutang ka at maliit ang kita, maliit ang benta, walang nakain. Iyon ang pinakamahirap, mag-a-adjust ka. Para sa mga maliliit na negosyo, kahit maliit na pagtaas sa presyo ng mga sangkap ay may malaking epekto sa kanilang kita. At para sa mga karinderya, araw-araw nilang hinahanap ang balanse sa pagitan ng pagpapanatiling abot kaya ng pagkain at pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Iyan ang pinakamahirap sa lahat. Tanda nang magtaas ang gas, bigas, lahat ng kwan. Nagtumal na, humina ang benta. Kaya dapat maghitpit kami ng sentrong magnanay. Tipid. Hindi pwedeng magbibili ng kung ano. Tipid.
Abay di, kung halimbawa ang presyo 60, hindi na namin binawasan. Hindi na kami nagtaas. Bigas lang ang tumaas, kaya 15 ang kanin. Pero yung ulam, hindi na namin dinagdagan ng presyo. Halimbawa, 60, ganun pa rin. Binabawasan lang namin ng kaunti para hindi kami malugi. Dito sa palibot, minsan nakain, walang ulam, hihingi ng sabaw. Sabi ko, pakainin na yung mga batang nagugutom, bigyan nyo na ng kanin at ulam. Yung mga naghihingian, ngayon, minsan yung mga tulad nyo, nawala. Minsan, kanin, konting ulam, 50, hindi na namin binago. Papakain na. Kasi nga, sa hirap ng buhay, naranasan din namin nung araw ang paghihirap. Nagpalaki kami ng anak, 7. Walang hanap buhay yung asawa ko, kundi magsasaka. Nung ako'y naghanap buhay, ang aking bunsong anak, grade 6 na. Kaya lang ako nakatulong. Pero nung maliliit, tutok ako sa mga anak, kaya naaawa ako sa mga bata. Kaya ako ay naghahanap buhay. Kahit ang mga anak ko tagana, ayaw kong pagtrabahuin dito. May anak akong nagdadialysis. 12 itong nagdadialysis. Yun ang kasama ko sa bahay. Kami lang 2. Ngayon, kaya ako ibig kong mabuhay pagawa noon. Walang makakasama. Walang asawa, dalaga. Kaya ako lang talaga ang karapatang sa gamot, sa dialysis lahat. Oo, binibigyan siya ng mga kapatid, pero hindi naman sapat. Kasi nga, may mga anak sila pinag-aaral, naupa ng bahay. Ako lang talaga, kasi ako ang nanay. Ako talaga ang dapat magpapagamot. Kaya ibig ko, humaba pa ang buhay ko. Dalangin ko sa Panginoon na sana humaba pa ang buhay ko, gawa ng anak ko yung nagdadialysis. Walang mag-iintindi. Kasi may mga asawa ng lahat sila. Yun lang ang kasama ko. Hindi ako makadaing na wala akong pera. Kahit matumal, hindi ko hinahayaang mag-isip siya na mag-isip kasi baka ma-stress. Ako ang maging dahilan kung bakit nagkasakit siya ng bukod sa pagka-dialysis. Na-stress yung anak ko dahil ako mainit ang ulo dahil mahina kita. Hindi ko pinahalata sa kanya. Kung yung hirap na bukol sa katawan, kulang pa yung katawan ko sa bukol. Bago ko napalaki yan, 7 anak namin. Yung iba nakatapos, yung iba ayaw mag-aral, kaya di nakatapos. Yung aking anak na iyo, nag-aral ng nursing dyan sa Perpetual, hindi nakatapos. Kasi nga nagkasakit. Sayang talaga. Kung hindi nagkasakit, nasa kakuya niya yun. Nasa London. Buko na namin na student, kahit ipanguta ko na student, ang doon, nag-aaral sa trabaho. Wala, nagkasakit eh. Yun ay binigay ni Lord sa akin, tanggapin ko. Kaya kahit tiis. Ang ko naman na hindi nabuko, lang hirap. Pag naitulog mo, wala na, bukas. Ang masama yung problemang di marot sa mga anak. Yung, halimbawa, may anak ng adik, iba, maraming mga magulang. Yun ang yun ay kamamatay ng magulang, yung pag-iisip sa mga anak. Ako naman, ang mga anak ko, awa ng Diyos, kahit na iba hindi nakatapos, magaganda ang buhay. Hindi problema sa magulang na yun ay adik, hindi. Awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lang pagkain ang kanilang naibibigay. Para sa maraming estudyante at manggagawa, ang karinderya ay nagsisilbing lugar kung saan makakakain ng maayos sa abot kayang presyo. Sa simpleng paghahain ng pagkain, nakakatulong din silang mapagaan ang pang-araw-araw na gastusin ng kanilang komunidad. Kung may mga taong nagsisiguro na may pagkain sa ating hapag, mayroon din namang mga taong tumutulong upang makarating tayo ng ligtas sa ating mga patutunguhan. Si Mang Jersob ay isang tricycle driver. Sa bawat pasada, umaasa siyang may sapat na kita upang may maiuwi sa kanyang pamilya.
Ngunit habang tumataas ang presyo ng gasolina at iba pang gastusin, mas nagiging mahirap ang bawat araw ng kanyang pamamasada. Pakinggan natin ang kanyang karanasan. Naging tricycle driver ako kasi dati nasa company ako. Kasi pag doon, ganun, yung napag-isipan ko kasi mas madali ang pera dito, ang kumita kaysa sa company. Kasi doon may oras, may manager, laging napapagalitan. Dito ko sa tricycle. Parang, yung parang bang wala kaming maamo, gano'n. Kaya may sarili kaming oras, gano'n, sa pagbiyahe na lang, gano'n. Parang gano'n. Sarili kaming oras. Sa pagbiyahe naman ng tricycle, hindi, minsan, medyo maganda yung kita, gano'n. Medyo okay yung kita, minsan naman, mababa. Kulang sa pamilya, gano'n. Depende pa rin kung tumatama sa biyahe, sa pasahero, gano'n. Yun ang maiiwi mo sa bahay, gano'n. Minsan, konti lang, gano'n. Tapos, tungkol nga doon sa gas, sa gasolina, yun nga, medyo naka-apekto sa amin yung pagtaas ng gas kasi nga, imbis na yung kikitain namin napupunta sa gasolina. Ayon sa mga ulat nitong 2026, humigit kumulang 20% ng mga PUV drivers at operators ang napilitang bawasan ang kanilang mga biyahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Para sa ilan, halos wala nang natitirang kita matapos mabayaran ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kasi pinakahamon sa akin ngayon, dati kasi, na-stroke ako. Ngayon, buti, pasalamat ako, bumalik ulit sa pagbiyahe. Miski pa paano, nakatulong na ako sa pamilya ulit. Hindi katulad dati, ang hirap pag wala kang kita araw-araw, tapos may pamilya ka, ganun. May pinag-aaral ka, walang pagkukuhanan. Pinagkakasya kung ano yung kinikita lang, pambiling bigas. Kasi yung asawa ko may trabaho naman, kaso kinsemis katapusan, yung akin yung pang-araw-araw na panggas sa bahay. Pamasahe ng asawa ko, pamasahe ng anak ko, panggastos. Nakakatulong kami sa mga pasahero din. Marating lang sa pupuntahan nila. Nitong 2026, mahigit 1.6 milyong PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa kabila ng mga suportang ibinibigay ng pamahalaan, marami pa ring tsoper ang patuloy na naghahanap ng paraan upang mapagkasya ang kanilang kinikita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa maliliit na negosyo, paglikha ng mas maraming oportunidad na trabaho at pagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga manggagawa, unti-unting naisa sa katuparan ang layuning ito. Ngunit ipinakita rin ng mga kwentong ating narinig na marami pa ring hamon ang kinakaharap ng mga Pilipinong manggagawa sa araw-araw. Sa kabila nito, patuloy silang nagsisikap, nagsasakripisyo at nangangarap para sa kanilang pamilya. Naway magsilbing paalala ang kanilang mga kwento na sa likod ng bawat pagkain na ating kinakain at bawat biyaheng ating sinasakyan ay may mga taong patuloy na lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. Sila ang mga tahimik na bayani na patuloy na nagbibigay buhay sa ating komunidad araw-araw.